Napansin mo na rin ba itong nakasabit sa gilid ng inyong kusina o kalan sa mga probinsya? O baka hanggang ngayon nga ay meron pa nito sa inyong tahanan? Mga tahid o paa ng tandang na manok na maaaring madala sa iniiwang koleksyon matapos itong maluto. O di kaya naman ay iniipon ito bilang palatandaan ng mga naipanalong laban sa mga sabungan. Subalit batid mo ba na maging ang mga bagay na ito ay mayroong bisa, kakayahan at mga paniniwalang maaaring hindi pa alam ng karamihan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung meron ka nga ng mga ganito sa bahay o di kaya ay mahilig ka sa mga pampaswerte, mutya at talisman, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang tahid o rooster spurs? Sadyang ang masakit sa pakiramdam kung matamaan ka ng tahid ng tandang. Isang bahagi ng kanilang mga paa at animoy extra daliri na tumutubo sa likuran. Matigas ito at kadalasan ay patilos at animoy karit. Madalas tumutubo sa mga lalaking manok o tandang ang tahid at ginagamit nga nila itong pananggalang upang depensa sa mga kapwa nila manok na makakalaban. Ang mga ito ay binubuo ng keratin na matatagpuan din sa kanilang mga tuka. Subalit batid mo ba na isinasabit pala ito ng mga matatanda hindi dahil sa ito ay koleksyon lamang sa bintana, sapagkat maging ito man ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibo at masamang mga elemento at enerhiya sa tahanan. Mayroon ngang isang uri ng tandang o manok na kung tawagin ay shimani. Ito nga ay nababalot ng kulay na itim mula ulo hanggang paa. Madalas kinukuha ang tahid nito o ang rooster spurs upang ibenta at ginagamit pala bilang isang mutya at isang pampaswerte. Matapos itong lapatan ng karampatang orasyon at pagkaing dasal, ay magagamit nga itong isang bertud upang makaiwas sa mga sakuna. Pampaswerte rin ang bagay na ito at maaaring magamit ng mga taong mahilig sa mga sugal. Minsan ay nakatutulong rin itong pantaboy ng mga negative vibes at upang hindi ka raw kaagad dapuan ng mga karamdaman. Subalit bibihira nga lamang ang manok na kagaya ng shimani. Subalit kung dito ka naman sa Pilipinas, lalo na nga sa panahon ng mahal na araw, sa oras daw na makatagpo kayo ng mga labi o mga buto ng ligaw na manok sa kagubatan, kunin ang mga ito, lalo na nga ang tahid kung ito ay isang tandang. Kung minsan ito ay nagiging baturin o nagiging fossilized sa paglipas ng panahon. Ang tahid na ito ay pinaniniwalaang nagtataglay ng kakaibang bisa at nagbibigay ng liksi sa sinumang magtatangan nito. Magtataboy rin ito ng kamalasan at dagdag na karisma naman sa sinumang magtatangan. Kaya ngayon ay batid mo na ang mga kadahilanan at significance ng pagsasabit ng mga tahid ng tandang sa gilid ng mga bahay. Hindi lamang pala ito bilang koleksyon, ay mainam din palang pangtaboy ng mga negatibong enerhiya at mga kamalasan. Pamilyar ba kayo sa hayop na bayawak o tinatawag sa Ingles na monitor lizard? Isang klase ng reptilya na kadalasang namumuhay sa mga kabundukan at kasukalan. Subalit batid mo ba na ang hayop din palang ito ay mayroong tinataglay na bertud at mainam ding ginagamit na gamot ang ilang bahagi ng katawan nito? Kaya naman kung mahilig kayo sa mga kakaibang kaalaman at mga natatanging bertud buhat sa kalikasan, ang videong ito ay para sa inyo. Ang bayawak o monitor lizard ay isang klase ng lizard na kabilang nga sa genus ng Varanus. Sila ay kadalasang matatagpuan sa Africa,
Asia at sa Oceania, at mayroong mahigit sa 80 klase o species nito. Kung pagmamasdan ngang mabuti, ang mga bayawak ay isang malaking bersyon ng mga butiki o lizard na mayroong matatalas na buntot, kuko at maaaring humaba ng hanggang 10 talampakan. Kadalasang pagkain ng mga bayawak ang itlog, iba pang maliliit na hayop sa gubat, isda, ibon at mga insekto. Subalit mayroon din palang 3 klase nito, ang bitatawa, mabitang at olivaceous na matatagpuan nga dito sa Pilipinas, ang kumakain pala ng prutas at mga gulay. Subalit narinig mo na ba na kinakain din ang karne nito at mayroong lasa na may kukumpara nga sa lasa ng karne ng manok sa mga bansang India, Nepal, Australia, Africa at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay sapagkat ang taba o langis pala ng bayawak ay mainam palang ginagamit bilang tradisyonal na medisina. Ang dila at ang atay ng bayawak ay isa palang mainam na pampagana sa mag-asawa o aphrodisiac. Samantalang sa Pakistan at sa India, ginagamit pala nila ito bilang mabisang panlunas sa mayroong rheuma, hemorrhoids at sakit sa balat. Samantalang isa naman itong delikasing putahe sa Vietnam at saka sa Thailand. Ang mga balat din ito ay minsan ginagamit bilang alternatibo sa paggawa ng leather na ginagamit naman sa paggawa ng wallet, sinturon at mga bag. At higit nga sa lahat, ang mga bayawak pala ay nagtataglay rin ng kakaibang bato sa kanilang katawan na kung tawagin nga ay bertud ng bayawak. Kung sakali nga na makakuha ka nito, ito pala ay mabisang pampaswerte sa buhay, sa negosyo, pangproteksyon at pangakit ng swerte sa kaperahan. Isa itong klase ng bato na namuo gamit ang iba't ibang mga mineral na nakain ng bayawak, at kadalasan nga ay ang mga matatandang klase lamang ng bayawak ang maaaring magtaglay nito. Ikaw, nakatikim ka na kaya ng karne ng bayawak? O maaaring hindi ka pa nga nakakita ng hayop na ito? Hello, what's up? Your best here. Naabutan mo pa ba ang iyong mga lolo't lola? Marahil ay narinig mo na buhat sa kanila ang mga kwento ng mga sinaunang mga paniniwala tungkol sa mga agimat. At kahit pa nga sinasabing moderno na ang ating panahon ngayon, ay hindi pa rin nawawala ang mga lumang paniniwala at nakagisnang mga pamamaraan. Dito sa atin sa Pilipinas ay marami pa rin ang naniniwala sa mga agimat at anting-anting. Kaya't babalikan natin ang mga kwento tungkol sa agimat na marahil ang iba sa inyo ay narinig na ang tungkol dito. Una ay ang ngipin ng kalabaw. Sabi ng mga matatanda ay nagbibigay daw ito ng pambihirang lakas oras na mapasakamay ang ngipin na malalaglag mula sa hayop na ito. Kung gusto daw magkaroon ng tao nito, ay kailangang makuha ang ngipin na malalagas mismo sa kalabaw. Pero hindi daw ito basta-basta makukuha. Dahil sa oras na may malalagas na ngipin mula sa kanya, ay nagiging agresibo ito. Kunin daw agad ito kapag nahulog dahil dadamputin din niya ang kanyang ngipin sa umagitan ng kanyang bibig at saka lulunukin. Siguraduhin lang na kapag tatangkaing kunin ang ngipin nito ay maglalaan ka ng oras para mag-ingat sapagkat susuwagin ka raw o hahabulin kapag kinuha ito. Pinaniniwalaan na lakas ito ng hayop na ito, kaya kapag nakuha mo ay magbibigay sa iyo ng lakas na parang sa kalabaw. Pangalawa ay ang pangil o ngipin ng kidlat. Ang ngipin ng kidlat ay makukuha sa mga lugar o bagay na tinamaan ito. Agimat daw ito na lakas, bilis at liksi ng pangangatawan, pangdepensa sa itim na mahika at pwede ring gamitin sa pagsasabong. Kapag daw ang kidlat ay tumama sa kahit anong bagay, ay tingnan ito at baka naiwan ang ngipin nito. Kung nandoon nga ay kumuha ng bagong hasang itak at pahiran ito ng suka at saka ito itusok sa mismong tinamaan ng kidlat.
Siguradong didikit daw ito sa itak. Para magamit ito ay dapat alam daw ng gagamit ang pangalan ng kidlat sa salitang Latin o Hebreo. Pangatlo ay ang gintong buhok ng tikbalang. Ang buhok ng tikbalang ay isa ring pamusong agimat dito sa Pilipinas. Susundin ka daw di umano ng tikbalang sa oras na makuha mo ang gintong buhok niya. Magagamit din ang agimat na ito sa bilis at lakas. Sa pagkuha nito ay itaon daw ng mahal na araw o Biyernes Santo sa oras ng alas 12 ng madaling araw. Kung pinaghihinalaan na ang lugar ninyo ay may tikbalang, ay magtiyagang magantay sa isang batis o ilog at antayin ang paglabas nito. Maliligo daw ito at iyon ang tamang oras para makuha ang buhok. Sumakay daw sa likod at piliting makuha ang buhok, ngunit mag-ingat dahil gagawin din ng tikbalang ang lahat para mahulog ka. At kapag napagtagumpayan mong kunin ito, ay kusa nang luluhod ang tikbalang sa harap mo at ituturing kang amo. Pwede mo na siyang utusan sa kahit anong gusto mo. Pang-apat ay ang puso ng saging. Isa rin ito sa ibinibida ng mga matatanda pagdating sa agimat. Ang agimat na ito ay patok sa ilang lugar sa Mindanao. Ang agimat na ito ay ginagamit din sa lakas, pangontra sa itim na mahika at mga gamit ding pangpaswerte sa negosyo. Para daw makakuha ng agimat na ito ay itaon din sa Biyernes Santo, sa oras din ng alas 12 ng madaling araw. Ngunit mag-ingat daw dahil may ibang nilalang di umano na nag-aabang din sa paglaglag ng puso nito. Kapag tinangkang kunin ng tao ay uunahan kang kalabanin ng ibang elemento na nag-aabang din dito. At ang panglima ay ang baon na may iisang mata o pwede ring walang mata o bibig. Ang agimat namang ito ay may bertud na tagabulag o kapangyarihan na hindi makita ng mga taong iniiwasan. Mabisa din itong pampaswerte sa negosyo. Ito ang isa sa mga ginagamit ng maraming antingero. Lalo daw nagkakabisa ang agimat na ito kung nasa loob ng magkatakip na bao ang apat na elemento. Umutya ng lupa, tubig, hangin at apoy. Pero kung walang mutya ay okay lamang nalagyan ng orasyon. Depende sa gusto ng nagmamay-ari. Ilan lamang iyan sa mga agimat na laging ibinibida ng ating mga lolo't lola at maraming antingero. Ikaw, naniniwala ka rin ba dito? Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa lina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan.